Mga kaibigan, ipanalangin natin ang Iran. Pangulong Bongbong Marcos, kailangan ng mamagitan bago mahuli ang lahat. Trump, buburahin ang 93 milyon na Iranians at isang nakakabahalang datos na hindi masyadong ibinabalita. Umabot na raw ng 30,000 ang mga namatay sa digmaan sa loob lamang ng ilang araw. Kabilang na dito ang libu-libong mga sibilyan at ilang mga Pilipino. Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Ito ang matinding babala ni US President Donald Trump. Isang kritikal na desisyon ang haharapin ng Iran sa loob ng ilang oras na maaaring magtulak sa lalong pagdala ng digmaan. The president posted, "A whole civilization will die tonight, never to be brought back again." Ipanalangin natin ang Iran mga kaibigan. BBM, kailangan mamagitan. Trump, buburahin ang 93 milyon mga Iranians. Ito na ba ang huling babala? Habang ang mundo ay nakatuon sa ibang balita, isang nakakabahalang datos ang lumabas. Sa loob lamang ng ilang araw, may mga ulat na umabot na sa 32,000 ang namatay sa loob ng Iran. Bakit tila itinatago ito sa publiko? You know, the people of Iran are a lot different than the leaders of Iran. And it's very sad situation. But 32,000 people were killed over a relatively short period of time. At ang mas nakakatakot, mismong si Donald Trump ang nagbabala na handa niyang burahin ang buong sibilisasyon ng Iran kung hindi sila titigil at kung hindi papabor sa kanila ang Iran sa loob ng 2 linggo. Dahil pabor sa atin ang Iran at kaalyado natin ang USA, kailangan na bang gamitin ni PBBM ang kanyang boses para mamagitan bago mahuli ang lahat? Bakit hindi ito ibinabalita ng malawakan? A whole civilization will die tonight. Ito ang matinding babala ni US President Donald Trump. Isang kritikal na desisyon ang haharapin ng Iran sa loob ng ilang oras na maaaring magtulak sa lalong pagdala ng digmaan. Sa kanyang post sa Truth Social kagabi, sinabi ni Trump na bagamat hindi niya ito gustong mangyari, ay posible na magwakas ang 47 taong kasaysayan ng Iran mamayang gabi oras sa US kung hindi makikipagkasundo ang umano'y bagong rehimen ng bansa. We have a plan because of the power of our military where every bridge in Iran will be decimated by 12 o'clock, where every power plant in Iran will be out of business, burning, exploding, and never to be used again. I mean, complete demolition by 12 o'clock. Ayon sa ilang unofficial health officials, ang bilang ng mga namatay sa internal conflict at gyera sa Iran ay posibleng umabot na sa 32,000. Bagamat ang official reports ng Iran ay nasa 2,076 lang, ang mga human rights group tulad ng HRANA at Hengaw ay nagpapakita ng libu-libong sibilyan at militar na nasawi. Ang masakit pa rito, mahigit 254 na bata ang kumpirmadong patay. At sa tindi ng bakbakan, baka hindi magtagal, umabot na ito ng 100,000 deaths sa loob lang na maikling panahon kung hindi magkakaroon ng tigil putukan. Habang dumarami ang casualties, lalong nagiging agresibo ang pahayag ni Donald Trump. May mga ulat na nagbabala siya na kayang burahin ng puwersa ng Amerika ang 93 milyon ng mga Iranians. Dahil sabi niya, buburahin niya ang buong sibilisasyon. Isa itong napakalaking banta. Therefore, ang Pilipinas ay nasa isang napakadelikadong posisyon. With the clock ticking for Iran to reach a deal with the US, President Trump issues his most threatening warning yet. The president posted, "A whole civilization will die tonight, never to be brought back again." Ang Iran ay nagbigay sa atin ng safe passage para sa ating langis, habang ang USA ay ang ating ironclad ally. Kung magpapatuloy ang plano ni Trump na burahin ang Iran, damay ang ating supply ng langis, damay ang ating mga seafarers, at damay ang buong mundo. Ito ang dahilan kung bakit kailangan ni Pangulong Bongbong Marcos na mamagitan na, dahil may pabor tayo sa mata ng mga Iranians at may impluwensya tayo kay Trump. Si Pangulong Bongbong Marcos ay nasa tamang posisyon para manawagan ng diplomasya. Kaya nga naman, kailangan niyang ulitin ang kanyang pagbabanggit sa United Nations na magkaroon ng peace talk ang Iran at US. The Philippines stands ready once again to contribute, to help calm voices of division, provide a voice of balance, to shun ambition for service, and always as a voice for principled peace. Ang ating Board of Peace invitation ay dapat gamitin ngayon upang pigilan ang isang total genocide. Hindi pwedeng manahimik ang Pilipinas habang 93 milyon na buhay ang nakataya. Kaibigan, pabor ka ba sa panukalang ito?
Ang katarungan ng ating Panginoon Diyos ay hindi nagbubunyi sa kamatayan ng marami, kundi sa pagsasalba ng buhay. Bilang mga naniniwala sa mabilis na pagparito ng ating Panginoon Hesus, tayo ay tinatawag na maging mga bantay at tagapamagitan. Purihin ang ating Panginoon Diyos. Sabi sa Kawikaan 24 verse 11, iyong iligtas silang nangadadala sa kamatayan at silang handang papatayin ay iyong pigilin. Ang grasya ng ating Panginoon Diyos ay ang pagkakataon ay binigay sa atin upang ipanalangin ang mga kaaway at kaibigan. Ang kanyang awa, ang awa ng ating Panginoon Hesus ay para sa lahat, maging Pilipino, Amerikano, Iranian o Israeli. Sa ilalim ng prinsipyo, naniniwala tayo na ang bawat tao ay nilikha sa imahe ng ating Panginoon Diyos at ang bawat buhay ay mahalaga sa kanyang paningin. Therefore, ang panalangin ay hindi lang sa salita. Ito ay isang espiritual na pakikipaglaban para sa kapayapaan. Kaibigan, ang mundo ay nasa bingit ng bangin. Lumapit tayo sa ating Panginoon Hesus. Siya ang tanging makapagpapahupa ng galit ng mga hari at makakaligtas sa mga inosente. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat na nasa langit, aming hari at tagapagtanggol, lumalapit po kami sa iyo para sa bansang Iran at sa buong Middle East. Maawa ka po sa 32,000 na pamilyang nagluluksa at sa 93 milyong buhay na nanganganib. Ipuin niyo po ang puso ni President Trump na piliin ang diplomasya kaysa sa pagkawasak. Bigyan niyo po ng lakas at karunungan si PBBM na mamagitan at gamitin ang kanyang impluensya para sa kapayapaan. Linisin niyo po ang aming mga puso at gawin kaming instrumento ng iyong pag-ibig sa gitna ng gera. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan, o aming Panginoon Diyos, sa inyo pong kabutihan sa amin, at patnubayan niyo po kami at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala. At salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin, sapagkat ito po ang aming samot hiling, alang-alang sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy, kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy, na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon. Bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo, kaibigan, ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.